Ayun, kapatid na Danny, magandang gabi po muli sa lahat ng mga taga-subaybay. Di ba nakakabaghan yung inyong napanood? Oo naman, magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa palatuntunan ang dating daan. Ang ipinakikita po natin ay itong mga modus operandi laganap sa ating panahon. Katatapos-tapos lamang po ninyong napanood ang isang malaking pandaraya na ginagawa ng mga espiritista, kapatid na Josel, na kunwari ay papaniwalain ang kanilang mga taong ginagamot di umano. Oo. Pero kung napapansin niyo po, yung kamay nun talagang walang butas naman yon dahil yung dugo ay nagagaling doon sa bibig. Yan. Yung unang bahagi na yun ay pinakita natin, kapatid na Danny, yun yung kanilang ginagawa pagka umu-opera sila. Pero yung preparation noon at kung paano po yan ang ginagawa, kung totoong operasyon yan, hindi po natin alam, di ba mga kababayan? Pero doon sa time na yon, nung i-feature natin dito yan, ini-reveal po yan. May mga inihahanda pa lang para paraphernalia yun. Kagaya lamang po ng mga nasaksihan nyo sa footages na yan, na may nakuhang daga, may nakuhang tali, may nakuhang coins. Yun hindi po pala naman sa loob talaga ng tiyan ng tao nanggaling At ang katotohanan yan, walang butas yung tiyan noong inooperahan. Correct. Dinidiin yun noong umuopera, para nakalubog na gano'n, at meron silang nakahanda na kung tawagin ay candy, kapatid na Danny. Yun dugo, maaring dugo ng manok o dugo ng hayop na nabibili sa palengke, binilot sa plastic, pagkatapos tinalian, itinago sa bulak. Kaya pagka kumukuha siya ng bulak na ganyan, dinadampot niya, pinipisa niya yon doon sa tiyan noong taong inooperahan. At yan ay bahagi po ng ating ginawang mga pag-expose, kapatid na Joseph. Dito lang yan sa palatuntunan ang dating daan. Natatandaan ko mga May or June na expose natin yan. Yan po kasi napapanood ninyo ay itong mga parang happenings nitong nakaraang taon, kapatid na Joseph. Mga excerpts lang po ito. Kaya yung mga gano'n na pinakita natin, yun ay pandaraya panloko Isipin nyo, nagagawa ng mga taong ito na nadayain yung mga pasyenteng may dinaramdam. Biro mo, may dinaramdam na nga yung tao, dadayain mo pa just for the sake of money, kapatid ng Danny. Ganun po yun At hindi mo sila basta mahalata dahil mahusay ang kamay at saka yung kanilang mga pamamaraan, hindi mo paghihinalaan. Sino mag-aakala na yung ganun kahabang tali nakapulupot pala yun, nakatago sa bulak? Correct. Sino mag-iisip na yung daga nandun pala yung nakatago sa bulak. Kaya lamang yun pinalitaw nilang para bang nahugot dun sa tiyan ng tao dahil dinampot niya yun. Pagkatapos pinatong din dun, gaganong-ganon siya rin sa tiyan ng tao. Parang nagpipiano. Pagkatapos yan, huhugutin, papakita talaga. So talaga parang make-believe lang yung procedure. At ang inyo pong napanood ay si kapatid na Rex Sierra, isang dating nag-o-opera doon sa kanyang grupong sinasamahan, isang espiritistang grupo. Na naanib naman dito sa atin na nung siya ay nakakilala, hindi na niya nakukonsensyang siya ay mandaya pa sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa ating mga kababayan na di umano, totoo yun. Inireveal niya, pinahayag niya kung ano talaga ang totoo o nasa likod ng kanilang mga sistema na yon. At yun po, napanood yun sa palatuntunan ang dating daan. At ang palatuntunan ang dating daan lang po ang nagkaroon ng lakas ng loob na yan ay expose at yan ay ipakita sa ating mga kababayan sa ngalan ng katotohanan na gaya naman po ng laging hanap ni Brother Eli Soriano, huwag tayong dayain lalo na pagdating sa pananampalataya, kapatid na Joseph. Oo, kapatid na Danny. Ganyan po yan. Alam nyo, napakaraming mga panluloko sa larangan po ng relihiyon. At pinakamalaking dahilan na kaya nila ginagawa ng mga manlulokong ito, ang mga bagay na ito dahil sa salapi. Dahil sa pakinabang. Yan. Pero mamaya, huwag kayong mag-alala. Amin pong ipakikita sa inyo kung paano ang naging preparasyon at kung paano nila isinasagawa para mapaniwala talaga yung mga tao, kapatid na Danny. Hindi lang yung pasyente, kundi pati na yung mga nanonood. Doon sa kanilang ginagawa na wari mo, talagang may kapangyarihang mula sa Diyos na kanilang ginagamit. Kaya nila nagagawa yun. Magbabalik po kami at tabayanan niyo po yan.